Ginoo manaang kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tidunan, sultihan ko kamo bisan kinsay magsugid at tubangan sa katawhan nga siya akua. Mausab ang buhaton kaniya sa anak sa tao. Human makasulti si Jesus na ini, may usa ka babae nga mituwaw taliwana sa pundok sa mga tao ug mingon kaniya. Bulahan ang babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan ni noon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Magandang tanghali, bayan. Ganang tanghali. Nabusog na ba kayo? So, ngayon, ang dami ninyo ngayon. At ako lang isa pari. So, after sa misa, magpakumpisal ako. So, dito ako magpakumpisal. And then, para makakumpisal kayo lahat, direct to the point yung kasalanan ninyo. Huwag nyo nang i-describe. Nakapangabit ko, Father, upat, period. Ayaw nganli inyog tagadiin. No ko'y labot na direct to the point na lang, yung kasalanan nyo, pangalanan ninyo. Okay? Para kayo lahat makakumpisal. After Mass, 2 to 5, magpakumpisal ako. Para yung 5 na i-solemn exercise ko na kaschedule ngayon, from 5 to 7, ma-entertain ko sila. Dahil 7 to 8, uuwi ako. Dahil magbanding kami. No? Doon ako, alas 8 sa bahay. Alas 10, uuwi naman ako. Dito sa parokya. Para bukas. Sunday na po bukas. So yung humili ko po, in relation to the gospel, nagla-live ako kanina. Nandun yung humili ko. So, focus po ako ngayon sa catechism. Amen? Kahapon po, meron kaming bagong pasyente na galing sa Leyte. No? At may pinupost din ako ngayon. So, buong umaga po, nagsusulat po tayo para sa aklat. No? So, exactly 12 na ako nakapunta dito. Dahil nagsulat ako ng aklat about sa ating mga experiences dito. Dahil kapag hindi ko yun i-share, maraming ma-convince sa mga occult practitioners. So, dapat ma-convince tayo sa paglapit sa lahat ng pari natin. Sa pamagitan ng Sacrament of Confession, anointing of the sick, and then the Eucharist. Higit pa yan sa mga anting-anting mo. It is Jesus. Amen? At yung sinishare ko ngayon ay about sa babae na biktima ng curse. No? Sa pamagitan ng kanyang yung nangligaw sa kanya. No? At every Tuesday and Fridays, sasakit yung kanyang tiyan without diagnosis from the doctor. Siya po ay from Mindanao. Just imagine, marami naman pari doon. Kung yung mga pari ay ma-empower natin, hindi na sila pupunta dito. Sabi ng isang Santo Papa, si Pope John the 23rd, all the evils which poison men and nations and troubled so many hearts have a single cause and a single source.
ignorance of truth. Uy. Sino nagsabi? Santo Papa po, John the 23rd. All the evils which poison men and nations and trouble so many hearts have a single cause, have a single source. Isa lang yung rason. Isa lang din yung dahilan. Ignorance of truth. Diba nakita ninyo yung batang healer sa sa Mindanao? Ang dami, puro yun nakalinya. Bakit hindi nakalinya sa confessional box? Bakit hindi nakalinya sa pari? Ignorance of truth. Truth. Diba? Kung alam lang, may pari pang luminya. May pari pang nagpagamot. Evils poison a lot of men, a lot of nations. And there is only singular reason and single source. Sabi ni John the 23rd, ignorant of truth. Ignorance of truth. Kaya nga, dito, buong umaga, catechism po. Yan po yung remedy sa problema natin ngayon. Makakita lang maraming gumaling, luminya na kayo doon. Totoo, hindi. Ignorance of truth is the reason and the source. Kaya nga, ginagamit natin yung social media natin, ginagamit natin itong center natin to promote only the truth. Because there are only two things the Lord is bringing for us. Truth and grace. Ano? Truth and grace. Saan natin makukuha ang katotohanan? Sa simbahan. Kaya nga, mag-aaral tayo. May catechism dito. Buong umaga po, from Thursday to Sunday, catechism po yan. Sa pagsagot natin sa grabing walang alam patungkol sa katotohanan. Pati pare, doon nagpagamot sa albularyo. Grabe, no? Ignorance of truth. And because of this ignorance of truth, we are poisoned. A lot of us are poisoned. Not only individuals, but nations are poisoned by this evil one. And these evil spirits are also person. They are not mere concept. They are not mere idea. Hindi po sila idea lang. Totoong persona sila, katulad natin, may intellect and will. Dahil nag-promise ako sa inyo, ng catechism po, ito yung isi-share ko sa inyo about the temptation. And tapos na tayo sa dalawa, suggestion and then the phases of temptation. Suggestion ng demonyo. Pangalawa, pleasure. Pangatlo, dito na tayo sa pangatlo, consent. Ano ba itong consent, mga kapatid? Ano yung unang stage? Suggestion. Pangalawa, pleasure. Pangatlo, kung hindi kayo makarelate, i-review nyo yung homily ko this week. No? Sabi ni Saint Augustine, according to the traditional doctrine as expounded by Saint Augustine, there are three different phases in temptation. The first one is suggestion, pleasure, lami, yum, 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 attractive, no? Pangatlo is consent. Dito na tayo mag-dwell sa consent, mga kapatid.
So, i-define muna natin yung consent. What is consent? Consent is the moment the will, yung will natin, the superior part of the soul, yan ang humili ko kahapon ha, the inferior part of the soul and the superior part of the soul. Ang superior part of the soul is our will and intellect. Ang inferior part of the soul is our urges, desire, inordinate desire, kalami, no, yum, yum, yum. Pero punta naman tayo sa consent. The consent is the moment the will says yes to a sinful desire or thought. So yung kasalanan natin, nagsimula na sa desire. Kung magbigay na yung will mo ng yes. Okay? It is a free, deliberate choice to embrace the temptation, whether by dwelling on it interiorly or acting it out exteriorly. So, ang kasalanan pala, kapag mag-say yes na, yung interior part natin, yung isipan natin, mag-affirm na, mag-say yes na sa isipan pa lang, papatayin ko ito. No. Paano mo papatayin? Ipabarang ko ito. Or ipakulam. No. May kasama tayo dito, Brother Jerry. Nandito ba, Brother Jerry? O, nandito. Biktima ng kulam yan. Ano ba yung kulam? Sharp object tutusok sa mata niya. Wala namang sharp object. Sharp object tutusok sa shoulder niya. Sa likod niya. At mulagbas pa sa iyang dughan. 2009 pa yon. Pero ngayon completely healed na po siya. Pero healing is secondary. From Manila po siya. Nagsagawa na din ako ng translation sa kanyang storya. No? Ang ganda ng storya niya. Last week pa yan. Yung sakit niya ay 2009 pa. Kung alam lang ng mga pari saan huhugot ng pagkagaling or power of healing is in the sacrament. Kaya nga, uupo ako para sa inyo sa confession. Because confession is sacrament of healing. Anointing, mamaya after confession, mag-anointing of the sick pa ako sa mga may sakit. And then the Eucharist, ibibigay namin sa inyo, yung 3 sacrament. Because this is the source of healing. Kung alam lang ng mga pari ito, and then i-deliverance kayo lahat, mamaya, kung ang sakit mo ay natural, you need doctors. Pero kung yung sakit mo, katulad ni Brother Jerry, walang findings, kahit sinong doktor pa sa Amerika, hindi makagamot yan. Ang sacrament na ang pari lang ang makabigay, ang tunay na gamot yan. Amen? So sa mga may sakit ngayon, even natural or preternatural man yan, causes of your illness, the origin of your illness, we need to receive Jesus, the Eucharist, the source of healing. No? At kung hindi ka man pagalingin, matransform yung isipan mo. Instead blaming God, you are praising God. Lord, salamat dahil sa sakit ko. Malaki na yung oras ko sa pag-contemplate sa salita mo. May trabaho pa ako, busy ako. Pero ngayon, nagdadasal na ako para sa simbahan at para sa Santo Papa. Yun si Saint Carlo Acutis. Nung nalaman niya na grabe yung sakit niya, malapit na siyang mamatay, sabi niya, thank you, Lord. Kahit hindi mo ako pagalingin, Panginoon, iaalay ko itong karamdaman ko para sa iyong simbahan at para sa aming Santo Papa. Wow. Nabago. Hindi siya pinagaling. Pero pinagaling yung utak niya. Sa pamagitan ng pagpasan sa krus na ibinigay ng Diyos sa kanya. Wow. So ngayon,
balik muna tayo sa katikisim natin, sa temptation. Yung temptation, una, mag-suggest yung demonyo. Pangalawa, pleasure. Ang sarap. Pangatlo is consent. When suggestion and pleasure may occur without sin, especially if resisted. Yung suggestion ng demonyo papasok sa isipan mo, and then may pleasure, pero ni-resist mo. It is not sin yet. Hindi po yan kasalanan pa. Kailan maging kasalanan yan? When we entertain it and when we say yes to it. Consent is where sin begins. Kailan maging kasalanan ang kasalanan? When you give consent. When we give yes to the suggestion and to the pleasure. Pero nandyan yung pleasure na yan, nakikita ka ng magandang babae sa Facebook mo, o hindi mo tinutukan, hindi mo kiniklik. Pero kiniklik mo wow, ang sarap. Na doon. No? Pero dumaan lang sa mo, pero hindi mo in-entertain sa isipan mo, it is not yet a sin. Okay? Father, nakakita ako ng hindi pa yun kasalanan dahil hindi po ba ini-entertain sa isipan mo. Okay? So, consent is where sin begins. Consent is when the person ceases to resist. Nakita mo yung pitaka. May pera. Ang sarap ibayad sa utang. Pero you resist it. It is not yet sin. Pero ikwaan mo, akari lang 1,000, ibilin lang ng 5,000. Abahin lang no? Kini lang, kuan mo rin 10,000 man 5 lang. Bahin lang no? Bilhin nila na ako. When you say yes to the suggestion of the evil spirit and you enjoy the pleasure, it is the beginning of sin. Okay? Father, nakakita magkugwapa, Father? Di pa nasawa nakakita magka. Tanaw raman ka. Pero imo na ikuan, sus, hubagang ati. Akong kauban, nag-UGT ko. Nung nag-UGT ako sa isang shop, dahil meron akong vocational course ako sa refrigeration and air condition. So after vocational course ko, before ako pumasok sa seminaryo, may kasamaan ako doon. So mag-cleaning kami ng aircon. Every time makakita siya ng magandang babae, Brad, wow, salad, Brad, salad. Hubagang ati, Brad. Saan ni siya, Kaya mo, after a few months, nalaman ko na ni-rape niya yung anak ng may-ari sa shop kung saan ako nag-OGT. No. So, doon, pag-entertain mo lang, pero nakita mo, you appreciate, wow, maganda siya. Without lustful thoughts. You just appreciate. Gwapo siya. You just appreciate. Hindi kasalanan. Yun. No, kung mag-enjoy ka na. Katulad ng bata, high school, naobserbahan ng tatay, laging papasok sa CR. Bago ka pa nag-CR, anak, pumasok ka na naman. Nagmasturbate pala. Dahil ang cellphone niya puno ng bold. Kalaswaan. So, ang batang-bata mo pa, anak, meron kang mga videong ganyan. Magbago ka na, anak. I-delete mo yan lahat, anak.
So, isang buwan, hindi na niya naobserbahan. Yung anak niya, pabalik-balik sa CR. Hindi na. After a month, naobserbahan na naman niya, pabalik-balik sa CR. Sabi niya, oh, delikado na ito. Sinilip niya. Nag-masturbate na naman doon. Nakita na naman niya yung cellphone niya. Sabi ng tatay, sabi ko, magbago ka na. So, hindi ka nakinig sa akin. Sabi ko, magbago ka na. Sa tay, nagbago talaga ako, tay. Bakit nandun pa yung mga video? Tay, dinilit ko na yung dating mga video ko. Sabi mo, magbago na ako. Bagong upload na yan, tay. Sabi mo, magbago na ako. Hindi nagbago na ako ng upload. Bago na yan, tay. Sabi mo, magbago ako eh. When we give consent to the suggestion of the evil spirit, what we see and what we hear at what we sense, when we give consent to it, it is the beginning of sin. Pero, kung nakita mo lang yung suggestion ng demonyo, and then may pleasure na nakita mo, but you resist it, it is not yet a sin. Okay? Patuloy. It is not the suggestion, nor even the pleasure, but the consent that is sinful. Kailan lang maging kasalanan ang kasalanan? Hindi dahil sa suggestion ng demonyo. Hindi dahil sa pleasure. When you give in to the pleasure and to the temptation, when we say yes to the suggestion and to the pleasure. In other words, we are not morally responsible for the mere appearances of temptation or for our spontaneous reactions, but we become responsible when we willingly choose to entertain, prolong, or act on it. So sa isipan natin, when we entertain it, when we click it, it is the beginning of sins. Anong nangyari yung kaibigan ko? Unang-una, ini-entertain niya eh. Yung makikita niya. No? Brad, tanawa, Brad. Hupagang ati, oy. Salad, Brad, salad. Ikanabitang iya yung i-enjoy, i-savor. Murag katilao na ba? Iwa siya kibawang na atas public. Ang iyang laway lagi, ang iyang dila. Brad, Brad. Lami man ka i-deliveran so nya bisag wa ka kakita, nakakita na nung ka. Ganun man, you are not only committing sin, but you are inviting to commit sin, no? So, last 2 minutes na lang. No? Yan, magpakumpisal pa ako sa inyo lahat, ha? So, libre lang po yung confession, walang bayad po. So, after Mass, after blessing of your sacramentals, magpakumpisal ako sa inyo lahat. Para madali po, para kayo lahat magkakumpisal, pag-alanan nyo lang yung kasalanan ninyo. I commit adultery, I commit abortion, twice, no, masturbation, naka-entertain ako ng hindi ko asawa, at hindi pa kami kasal. Direct to the point. Ay sasabi nyo na hindi pa kayo kasal, no, nag-live-in po kami, ganon. And then, sasabihin ko sa inyo, kailangan nyo ng advice, ibibigay ko yung pangalan, sino yung magbigay sa inyo ng spiritual direction. Lalo na yung mga problematic na nandito. Okay? Hindi ko kaya kung magbigay ng spiritual direction sa inyo. So, ang kaya ko lang patawarin yung mga kasalanan ninyo. Okay? At yung pinakamalaking kasalanan, may unang ikumpisal. Yung mga maliit lang, huwag kang magpalit sa misa. Mapatawad yun. No? Yung kasalanan, huwag kayong mag-alala. Hindi ako makikita sa inyo, no? May harang. At kilala nyo kami, Father. No? Baguhin nyo lang yung boses nyo.
Binisin niya ako, Father. Nya, takpan nyo yung butas. Magdala kayo ng binisin niya ako, Father. Si Jando ka. So, huwag kayong mag-alala. Seal of confession naman yung pare. Hindi ko ipagkalat yung kasalanan ninyo. Bakit kaya may seal of confession ang sacrament of confession? Dahil hindi gusto ang Diyos. Ito kahit malaki yung kasalanan natin, hindi gusto ang Diyos na pahiyain ka sa harap ng mga tao. Kaya may seal of confession. So kung may kasalanan kayo, huwag niyong ipagkalat sa katabi ninyo. Huwag niyong ipagsabi wala yung seal of confession eh. Ang pare lang may seal of confession. So saan nyo isabi lahat? Sa pari. Dahil ang pari lang ang may seal of confession. Yung katabi nyo, wala yun. Walang seal of confession. Pwede ipagkalat nila yun. So ang safety dito sa pari. Dahil may seal of confession. Sana naintindihan ninyo itong ordinary attack ng demonyo, snares of the evil spirit, and then pangalawa is the temptation. At yung temptation natin, 3 stages. Una, suggestion. Pangalawa, pleasurable. Pangatlo is consent equals sin. Pero without consent, ang ating suggestion ng demonyo, hindi naman demonyo lahat ang mag-tempt sa atin. I-discuss natin sa sunod. Yung sources of temptation. Hindi lang yung demonyo. Okay? So, yan po. At sana po naintindihan ninyo yung phases of temptation presented by us by Saint Augustine. Isa sa mga church fathers natin.